Hello po, pinagpalang araw po, hapon sa ating lahat at, isa pong, muli, mag-aaral po muli tayo 'no, patungkol po sa pangalawang aralin, ng ating expository preaching na pinamagatan po na Fundamentals of Expository Preaching. Atin pong alamin dito yung mga principles po 'no, yung mga terms na mahalaga po na kailangan po nating maunawaan at, atin pong umpisahan po ito sa pamamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa inyo po ang, kapurihan at kapasalamatan at, hinihiling po namin ang muli niyong pagsama sa bawat isa, na ang pangunawa ay, sumaamin at, ang pagsama mo, presensya mo, Panginoon at, we lower our heart, our mind, O God, at kayo po may taas. Salamat po Panginoon at, maging kagamit-gamit po itong aming pag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So ang nais po natin na ngayon ay bigyan po kayo ng, overview, patungkol po sa expository preaching. So alamin po natin kung paano po ito gumagana o ginagamit sa pamamagitan po ng, tatlong, major areas or principle. Yung una po yung tinatawag po natin na biblical hermeneutics. Then the second one is the biblical exegesis and the third one is the expository preaching. So atin pong papakita at titingnan po natin kung paano po, nagkakaroon po ng ugnayan ang tatlong, principles na ito, nang sa gano'n mas maintindihan po natin kung paano po talaga natin puwedeng magamit itong, kaalaman na ito para sa pagbabahagi po ng Word of God through the expository preaching. So alam niyo po mahalaga po na magkaroon po tayo ng kaalaman po patungkol po sa mga bagay po na ito ano, nang sa gano'n ay malaman natin kung saan ba at paano ba natin puwedeng gamitin itong tinatawag natin na expository preaching, na itong expository preaching ay hindi po ito nakadepende lamang sa isang bagay o hindi lamang ito basta lumabas at, pag-aralan. Meron po siyang tinatawag na mga foundational mga elements ano, foundational. Ibig sabihin, ito po ay kailangan po nating maintindihan, maunawaan yung tinatawag po na biblical hermeneutics and biblical exegesis. So yung pong dalawang phrase na yun, dun po nakadepende o built-in o naka-built itong tinatawag natin na expository preaching. Sa ating pong, manual or sa ating pong module, meron po kayong makikita po doon na, box ano po, na kung saan may tatlo pong, meron po doon na, tatlong phrases or layers. Sa kaitaasan po niya nandun po yung expository preaching, then sa gitna po niya, okay, pinaghiwalay po yun ng line, ng broken line, yung tinatawag na biblical exegesis. And then yung pangatlo po yung biblical hermeneutics. So dun po sa biblical hermeneutics, dun po tayo mag-uumpisa ano. Then, yung pong layer na ito, after po na ma-discuss po natin ito ng ilang minuto, so we will go to the next layer, yung tinatawag po natin na biblical exegesis, and then yung expository preaching. Alright? So, yun po ano, hindi po tayo maaaring makapagbigay o makagawa ng tinatawag na biblical exegesis maliban na lamang kung naunawaan po natin yung tinatawag na biblical hermeneutics. Kumbaga po meron po siyang tinatawag na mga steps or step. Bago po pumunta tayo, bago po makarating tayo sa isang layer or step, kailangan po muna nating daanan yung pinaka-foundational step po na tinatawag po natin na biblical hermeneutics. Okay? So that makagawa po tayo ng tinatawag na expository preaching. Kumbaga ito pong expository preaching ay matatagpuan po natin, makikita po natin sa ibabaw ng exegesis or biblical exegesis. Kaya kailangan po natin na maintindihan po yung mga bagay na ito kung nais po natin gamitin itong talagang method na ito, yung tinatawag natin na expository preaching. Okay, so ang tawag po sa mga preacher na gumagamit po nito is expository preacher. Okay, so again, kailangan po nating maunawaan muna yung tinatawag na biblical hermeneutics. And once na nagamit na po natin yun, nagawa na po natin yun, gagawin naman po natin, uunawaan naman po natin yung tinatawag na biblical exegesis. And then after that, pwede na po nating puntahan yung tinatawag na expository preaching principle.
Alright? So, ganun po yung mga hakbang, ano? Kumbaga, meron pong mga steps kung paano i-preach po yung scripture. Okay. So, ngayon, meron po ang Bible po, meron tinatawag po na tinatawag po siyang genre of scripture. So, bilang po halimbawa, nag-aaral po tayo, hindi lamang po yung nag-preach, ano? So, ang kailangan po, halos, dapat po lahat, marunong pong alamin at unawain kung ano ba yung tinatawag na the genre of the scripture. So, pag dinefine po natin yung genre of the scripture, pakinggan niyo po ito po. The Bible is a work of a literature. It means, it is a written work. Ito po ay mga sulatin. Tama po, ano? So, pag may sumulat, it means meron pong author. May author, may sumulat. So, since ito po ay nakabase sa tinatawag natin na yung tinatawag na genre, okay, or written work, or any written work, so itong mga sulatin na ito ay merong iba't ibang style, okay, or mga categories of style, na kung saan maaari po nating basahin, tama po, ng mga readers, na kung saan ito pong mga Bible books, I mean yung 66 books, ay yan po may mga pagkakaiba-iba. When it comes to, pag sinabi po natin genre or the genre of the scripture, sa Tagalog po ito ay panitikan. Yan. Alright, again, meron po siyang iba't ibang category or iba't ibang style of writings sa bawat mga author. Hindi po yan magkakatulad. Kaya kailangan po nating tingnan, alamin yung mga bagay po na tinatawag na scripture, genre of the scripture, para alam niyo po yun, mas madali po natin, mas tama po yung interpretation po natin at yung application po natin, yung gamit po natin na expository preaching. So, alamin po natin anong category ng bawat book sa Bible, saan siya kabilang. Ang tawag po doon ay the genre of the scripture. So, kailangan po nating tingnan, pag-aralan yung mga bagay na yun. Ano po? Para po tama po yung pag-interpret po natin ng scripture. Okay. So, again, yun nga po, kailangan po nating alamin yung hermeneutics at yung tinatawag na exegesis. So, ito po yung mga key areas, ito po ay mga foundational element na kung saan ang expository preaching ay nakabase po doon sa dalawa. Okay, so kailangan po nating tingnan isa-isa bago po natin talaga makita yung kabuuan po ng expository preaching. Pero ngayong session po nito, bali kukunin po natin yung alam niyo po yung overview po nito, yung foundational ng expository preaching. Okay. So, alright. So, yung mga key element po na ito, gagamitin po natin to prepare, para paghandaan yung, alam niyo po yung tinatawag natin na expository sermon, na kailangan po nating naunawaan yung principle po nito. Ibig sabihin yung pong mga batas po nito o yung mga kailangan nating sundin or mga guide para nang sa ganun, malaman po natin, makuha po natin ano ba talaga yung intended meaning na naisipahayon po ng biblical author. Okay? So, ang tawag po dito ay hermeneutics. Okay. Biblical hermeneutics. Ito po yung pinakauna na sinasabi po nating elements ng expository preaching. Ito po yung kailangan nating alamin at i-define. Kung isipin po natin, pag narinig po natin yung word na, yung idea na hermeneutics, parang napaka-special po ng word, But then, this is a Greek word. Yung idea po na hermeneutics, kung saan ito po yung kaisipan o yung idea na tinatawag natin na interpretation. Or kapag in-expand po natin yung definition, it is the science of interpretation. Halimbawa, gusto mong mag-aral o mag-drive ng isang sasakyan. Okay? So, hindi po basta-basta po pwede tayo mag-drive. Hindi po pwede yun, So, kailangan po nating sumunod sa tinatawag po natin na guidelines para makapag-drive. Kailangan pag-aralan po muna natin yung mga rules,
yung mga set of rules at intindihin, unawain para magamit po natin itong mga rules na ito para makapag-drive po tayo ng isang sasakyan. So ganoon din naman po sa ating expository preaching. So kailangan po nating sumunod sa mga steps, sa mga guidelines para tama po yung ating pagpapaliwanag, pag-interpret po ng scripture. Alright? So ganoon po yung ating pong aalamin ngayon, yung tatlong malalaking mga areas kung saan para mas mas maintindihan po natin kung paano po natin ipapaliwanag po yung ating yung word of God, yung scripture o yung passage o yung verse o yung chapter o yung Bible, Okay, number 1 is yung tinatawag po natin na biblical hermeneutics. It means it is the science of interpretation. So dito po sa biblical hermeneutics, again, science of interpretation, it means pag-aaralan po natin dito how to explain, how to expound yung word, po. And then, ito pong salita na ito ay ginagamit para ipaliwanag yung mga salita na nakasulat sa, of course, sa scripture. Okay? And then, kung ito ay maaari nating magamit, of course, so kailangan po natin na alamin yung mga nakapaloob dito na mga rules, Again, the science of interpretation assumes that there are different modes of thought and ambiguities of expression among men. Ibig sabihin po noon, since ito po ay sinulat po ng mga mayakda, of course, ng mga author, meron po silang tinatawag na different modes of thought. Okay? At then, dahil sila iba-iba ng paraan ng pagsulat at yun nga po, yung output po nila sa Bible, of course, inspired by the Holy Spirit. So, ang purpose po nitong hermeneutics is to remove the supposable differences between the writers and readers. Para po bang matanggal, mawala, mabawasan, matanggal, alisin yung pagkakaiba sa pagitan ng author at ng reader. Okay, para po ma-lessen, okay, yung pagkakaiba nung writer at nung reader para yung tunay na kahulugan ng scripture ay maipahayag ng tama at maintindihan, maunawaan ng mga nakikinig. Okay. In addition, yung word na hermeneutics, these are the rules. Ito po ay mga alituntunin, mga set of guidelines. Ito po ay mga rules that govern exegesis. Ito po ilan sa mga rules na kung paano natin i-interpret po si Bible o yung Bible. So it means, kapag po tayo ay nag-interpret po ng Word of God o ng Bible, at gusto po natin at ninanais po talaga natin na tama yung ating interpretation, so kailangan po natin mag-follow o sumunod yung tinatawag na set of guidelines or rules na sinasabi. Alright, so this word, hermeneutics, is applied to the explanation of a written document. So, yun po yung meaning po ng hermeneutics. Okay, so dagdagan pa po natin that this hermeneutics or the science of interpretation hermeneutics, so we try to interpret the author's language. Okay, sabi nga po natin just a while ago na ang bawat author po ng Bible ay merong pagkakaiba-iba po, at merong pagkakaiba-iba ng paraan ng kanilang pagsulat. Alright, and then ang purpose po natin ito ay para ma-lessen, mabawasan, matanggal, o to eliminate yung difference ng author at ng reader. Okay, so that yung interpretation po ng Word of God ay eksakto. Tama po yung gamit po nito, Okay, so ito po isang proseso, at kailangan po natin na maunawaan po yung mga set of rules or guidelines na ito para mas tama po yung ating paggamit po sa salita po ng Diyos o ng Word of God. Okay, that this hermeneutics also assumes, once again, about that there are different modes of thought. Okay, so may mga ambiguities na sinasabi or
of course, may mga uncertainties or doubts of expression among men or among the writers. At yun po yung kailangan po nating tanggalin, at alamin para alamin po natin yun at kung paano we have to follow with the rules. Kasi para po mawala po ba yung mga doubts, with regards sa interpretation ng Word of God. Okay. So then, this hermeneutics aims to remove the supposed difference between the writer and his readers. Okay, so, yan po yung ating pong binasa po kanina. So, kailangan po natin unawain po yon at asuriin po natin yung Word of God. Okay? Bago po natin talaga totoong ma-preach po yung Word of God. So, kailangan po nating unawain, of course, sa sarili po natin, and of course, by following with the rules. Ngayon, ang tanong ay paano? Yun po, yung ating pong aalamin sa isa pang proseso na tinatawag natin na exegesis. Sa exegesis, ang meaning po nito is exposition or explanation. Yun po yung literal definition po ng biblical exegesis, na kung saan ang ating pong talagang involvement po dito ay talagang suriin natin particularly yung text ng scripture para yun nga po for us to properly interpret the scripture. Yun po yung gawain po ng exegesis. Ito po ay bahagi po ng proseso ng tinatawag po natin ng hermeneutics or the science of interpretation, na kung saan ang isang tao hindi lamang po yung preacher, kahit po sinong tao na gumagamit po ng hermeneutics at ng exegesis ay tinatawag naman na exegete. Ibig sabihin po niyo nagpapaliwanag, inuunawa po niya yung scripture. Exegete. Okay? So then, yung biblical exegesis is actually commanded po yun from the scripture. Right? From 2 Timothy chapter 2 verse 15. I read the phrase, open quote, study, sabi po nun, be diligent to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Can you see the last phrase po doon? Rightly dividing the word of truth. Nasikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Okay, so kailangan po tama yung pong gamit po natin of course, ng Word of God, yung application po nito, yung interpretation po nito, So kapag tiningnan po natin yung meaning po ng phrase nitong tama ang paggamit ng salita ng katotohanan or rightly dividing the word of truth, it means cutting straight. Kasi di po ba si Paul na sumulat po ng aklat ng Timothy or 2 Timothy chapter 2 verse 15, si Paul po ay isang naging carpenter, naging mason. Okay? Gumagawa po siya ng mga tent, okay? Mga leatherworking or tent making. At yun po yung doon na kinu-compare po yun, kailangan tama ang gamit, cutting it straight. Tama, there must be precision and accuracy. Yun po yung nais pong ipahayon po doon. Precision and accuracy, mahalaga po yun. Kinakailangan po natin yun para sa isang biblical interpretation. Okay? So, ganun po yung paggamit po niya, nung word of truth. Word of truth, general po yun. Yun po yung kahulugan po ito po yung katotohanan ng salita po ng Diyos natin pong ginagamit para ipangaral po, i-preach, ibahagi, Sa John 17:17, Jesus said, ibukod mo sila sa iyo. Sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. Sa Ephesians 1:13, just to add some verses, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Okay, nagdudulot po ng kaligtasan. Of course, kung sino man ang nakarinig ng salita ng katotohanan at sumampalataya sa Kanya. So yun po ang pangako. May pangako po ang Diyos
pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sa Colossians 1:5, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo, yun nga po yung kaligtasan na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito, kailan po yun? Nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. So, kaya kailangan po yung totoo, tama po yung ibinabahagi po natin na salita ng katotohanan based on the word, sa word of God. So, tama po yung paggamit ng salita ng Diyos, as according po dun sa verse kanina. Kailangan po natin talagang maging masigasig, maging diligent sa ating pong pag-aaral. Hindi po basta pagka ilang oras po nating titingnan, babasahin. Kailangan po talaga nating alamin at talaga yung kanyang kahulugan para maibahagi po natin ng eksakto, ng merong precision and accuracy na sinasabi talagang tama yung gamit po ng salita po ng Diyos. And then, kumbaga wala tayong dahilan para ikahiya tayo. Of course, kapag mali yung ipinangaral natin, yung pangaral po natin, pagdating na po ng araw na humarap po tayo sa Diyos, sa ating Panginoon, nakakahiya po yun, Kaya, kailangan po nating sumunod dun sa mga rules, kung paano po natin ipaliwanag, interpret, i-explain, ng tama at maayos po yung Word of God. Tama po yung gamit, tama po yung application. Okay? But then, kailangan po nating dumaan sa mga rules, Kumbaga, hindi po natin pwedeng daanan agad yung pangalawang layer na tinatawag natin na yung process of exegesis, maliban na lamang na maintindihan natin ano ba yung mga rules na kailangan naming sundin at ano ba yung nasa likod ng mga rules na ito, yung tinatawag na yung hermeneutics. At yun po yung kailangan po nating tingnan, at alamin, pag-aralan. Para po, alam niyo po yun, tama po yung pagsunod po natin sa pag-interpret po ng Word of God. So, meron pong mga set of rules, na mga mahalaga po, kumbaga, ito po ay tinatawag na laws of hermeneutics. Laws of hermeneutics, kumbaga, ito pong mga laws na ito is applicable sa mga bahagi po or sa bahagi mismo ng written work of the Word of God. Okay? Sa kanyang mga phrase, sa verse, or even sa paragraph. Tawag po natin doon is yung word na passage. Kumbaga, itong rules po na ito, hindi po ito naapektuhan po ng panahon or yung pagdaan ng panahon. Okay? Wala pong, hindi po ito nasasaklawan ng panahon o kahit anong pagbabago pang merong maganap. At nandun pa rin po yung rules na ito, yung rules of hermeneutics. Okay. So, ito na po yung ilan at ito po yung mga rules, na ginagamit po basically ng mga expository preacher. Okay. Number 1, ng rules ng hermeneutics. I'm talking about sa hermeneutics po, para po makita at masundan po natin. Number 1, the first one is to interpret the scripture. Kumbaga, ini-interpret po natin yung scripture, pinapaliwanag po natin to. We have to understand kung paano po ito gagawin is interpret scripture in accordance to its structure. Okay. In this process, in this particular rule, inuunawa po natin yung verse. Personally, pinag-aaralan po natin yung mga verses, yung passage, yung text, yung word na nakasulat po doon. Pinag-aaralan po natin, kino-consider po natin kung paano po inayos ng writer. Okay, paano po niya in-arrange ng tama yung mga phrases, yung mga sentences na ginamit niya doon, Okay, we interpret the scripture in accordance to its structure. Kung paano po niya binuo, sinulat, yun po yun, At then, kung titingnan po natin at mag-umpisa po tayo sa pag-aaral po ng Word of God, is kailangan po nating unawain, o halimbawa, mag-interpret po na tayo, kailangan po nating unawain kung ano po talaga yung sinasabi po ng Bible. Okay, kung ano yung sinasabi niya, of course, literally,
kung ano talaga yung aktual na sinulat o sinasabi mismo ng salita po ng Diyos. So it means kailangan po nating sumunod sa guidelines, kung ano yung structure ng passage. Okay, kung paano itong passage na ito o yung portion o yung section ng written work ng Word of God is being structured. Kung paano po siya inayos, paano inayos yung pangungusap, yung talata, yung verse o yung chapter. Kaya merong structure, kailangan po nating unawain po yun, yung mga verses. Of course, yung passages, kung paano sinulat ng writer, itong mga ito, okay. Kailangan tingnan po natin yung, of course, yung grammar na sinasabi po. Grammar, kung paano niya po ginamit yung mga salita sa pangusap ng writer mismo sa Word of God. Okay? So, kailangan po nating tingnan po yun, paano in-arrange, okay? Yung mga phrases. So, again, ini-interpret po natin, kailangan pong i-interpret yung Bible, okay, by following with the rules of the hermeneutics. Again, the first one is interpret scripture in accordance to its structure. Okay, yun po yung unang guidelines. Kailangan po natin talagang mag-allocate po ng time, pag pinag-iisipan po talaga yun para po ma-interpret po natin at mabasa po natin ng tama, masuri po natin yung mga words na sinulat po doon. Kailangan po ay basahin po talaga natin ito, yung word. Yung Word of God. So, yun po, sa Hebrew, sa Old Testament written in Hebrew, then Old Testament in Hebrew, and then yung Aramaic naman was written in the Old Testament. Yung Old Testament was written in Hebrew as well as in Aramaic. Then yung New Testament naman is written in Greek. Yun. Okay. But then, kumbaga, ito po ay ginamit na salita ayon po sa kasaysayan. Tama po ba? Mga panahon na yun, ito naman pong Bible, di po ba is intended for the Jews, of course, for us the Gentile. Kaya po nakasulat originally po yun from Hebrew and Aramaic sa Old Testament, and then Greek naman para sa New Testament. Okay. So then, yung language na ito, ito pong salita na ito na ginagamit, of course, ay ginamit po ng Diyos to communicate people. Okay? Para po ipahayon ng Diyos sa tao kung ano po yung nais po ng Diyos in that language, originally po, And then, as a expository preacher, bilang tagapagpaliwanag ng Word of God, of course, we need to interpret the Bible. At then, of course, we have to think of it. Yun nga po yung how the author arranged the Bible. Kung paano po niya inayos, kinumpose yung kanyang writings. Okay, yung kanyang sinulat. And then, yun po, ang gagawin natin, susubukan po natin na alamin, kung paano po inayos at binuo yung mga phrase po na ito. Alam po natin kung paano po, tingnan po natin, ano po yung magiging bahagi po nito sa pag-aaral po natin ng biblical hermeneutics. At for sure, ito po ay merong malaking na bahagi para sa interpretation po ng Word of God. Kailangan po nating suriin po yung structure ng passage. Yun po yung importante. Kung paano po binuo ng tagasulat o ng author. Alright, but then, once again, that this Bible, the Bible is a work of literature. Ito po ay nakabase po sa tinatawag na different genre or yung categories based on the style of writings. Bawat tagasulat, bawat manunulat, bawat author may kanya-kanya po yung style, At kailangan po natin na talagang alamin po yun, yung kung paano po niya nilapat po yung kanyang sinulat, the Word of God, as they are inspired by the Holy Spirit.
At yun nga po, yun po ay iba-iba. Sa bawat author, magkakaiba po yung writings po nila. Kailangan po natin na alamin yung mga yun. Para po hindi po ma-confuse tayo while we are interpreting the Word of God. Para pong ganito po ba, yung example po natin, yung pong book, like yung medical book, at yung tinatawag po natin na science fiction book, of course, ay magkaiba pong aklat po yun, At magkaiba din po yung paraan po ng pangunawa po natin sa magkaibang aklat. Para pong ganun, Kunwari, yung science fiction at yung medical book is different from the poetry book. Magkakaiba po yun. So, iba-iba po yung paglalapat po natin ng pangunawa sa tatlong aklat na ito. Ganon din po sa Bible, po. So, bawat set ng Bible, bawat book of the Bible, magkaiba po yung kanyang style of writing. So then, kaya kailangan po nating alamin, kailangan po natin tingnan accurately, correctly, at maipaliwanag po natin ng tama yung text. Yung scripture, kailangan po talagang eksakto at tama po yung pagkaka-interpret po natin, yung pangunawa po natin doon at tama yung interpretation. Ito pong, yun nga po, ng Holy Scripture. Kaya kino-consider po natin po yun, yung purpose and yung style ng mga book of the Bible o nung passage mismo. Ano ba yung layunin nito? Ano ba yung style po nito na ibinigay naman sa atin, Bilang karagdagan, may mga verse po kasi po doon, kung ating pong may ma-encounter, of course, yung Word of God, kung babasahin po natin, meron po doon na may nakasulat like in a figurative ways. Baga ito po may mga portion, yung Bible na part na matalinghaga. Okay, so, kaya we need to understand those things, Again, yung genre o yung style of writing of the given book of the Bible, kailangan po, alam po natin po yun, kung saan po yung kabilang. Okay. Sapagkat kapag hindi po natin na i-identify ng tama yung kung saan kabilang na genre or style of writing yung mismo yung bawat book ng Bible, meron pong serious consequences po yun. Kumbaga, maaari po itong mag-lead sa tinatawag po natin na misunderstanding ng scripture. Hindi po natin totally maunawaan yung sasabihin ng Word of God. Kaya ito pong genre ng Bible, actually, nag-try po akong mag-read pa in-extend ko pa po yung time ko para hanapin, basahin, So, yung Bible, sabi nga po natin may mga genre, different genre, kagaya nito, law, history, wisdom, poetry, narrative, epistle, prophecy, and apocalyptic literature. Yun po yung ilan sa mga main genre o main style of writing po sa Bible. Kung saan po kabilang, like for instance, sa law, sa genre as law, kasama po dito yung Leviticus and Deuteronomy. Na ang purpose po nitong book na to is to express God's sovereign will concerning government, priestly duties, social responsibilities, and others. Okay, so it means na bawat libro or bawat aklat sa Bible ay may mga dahilan at may mga purpose po ito, kung bakit po isinulat. May tama, yung gamit po niya ay merong purpose kung ano yung naisip parating po ng Diyos para sa mambabasa. So, hindi ko na po i-discuss yung ilan po doon. Ang importante po ngayon, nakikita po natin yung ilang principles ng how to follow the rules. We interpret the scripture according to the structure. Okay, so then, yun nga po, iba-iba po yung tinatawag na genre or we can call it as the types of literature pagdating po sa Word of God. Yun nga po, we need to learn how to examine the structure or the structure of every passage, I'm sorry. Okay, kung ano po yung itsura po nito, kailangan po nating tingnan, pag-aralan
Alright? Now, the second one, or the second rule to follow, of course, how to interpret the scripture is in accordance to its grammatical context. Grammatical context. Now, the word grammar, of course, the grammatical words came from the word grammar. In definition, is the study of the way words are used to make sentences. Okay? Ito po ay pag-aaral kung paano mga salita ay ginamit, yes, para makagawa ng isang pangungusap sa grammar po, ano? And then, of course, when we talk about the grammar, we are going to understand the original use of the words and the phrases. Ano ba talaga yung kailangang intindihin, unawain yung original words, kung ano yung gamit ng mga words at yung mga phrases. Okay, ang tawag po dito, tinatawag din po ito na syntactical markers. Syntactical markers. When I try to define or describe it, when I search something about it, syntax is the part of grammar that deals with the arrangement of words and the establishment of their connections. Again, pinag-aaralan po dito sa grammar, yung tamang pagsasaayos ng mga salita. Kung paano isiniayos ng author yung salita at kung ano yung connection, yung relationship ng bawat word sa isang pangungusap. Okay, sa isang passage, of course, set of words. Binubuo po yung mga salita, no? Yung isang pangungusap. So, pag-aaralan po dito, yung ano yung connection ng bawat word sa bawat isa. Okay, so there must be a grammar. So, we need to learn, okay, as a second rule to follow, okay, how to interpret the scripture is in accordance to what we so-call the grammatical context, according to its grammatical context. So, yun po yung step, how to interpret under the word hermeneutics. This is the set of rule, the second rule. Okay, so tinitingnan po natin dito yung overall structure, okay, kung paano yung mga, yung mga bagay, kung paano niya inilatag o yung words dun sa pangungusap na ito, o sa pangungusap, sa sentence, sa passage, paano sila nagka-kaugnay-ugnay. Alright. Then, so mahalaga po na tingnan po natin yung mga maliliit na detalye po ng mga passage, Yung maliliit na detalye po na ito ay, of course, ay kailangan po nating unawain yung mga minute details. Okay? So, inuumpisan po natin na unawain po yun. Okay? Kailangan po, marunong po tayong umunawa sa bawat words, at ano po yung mga gamit po ng words, bawat word na nandoon. Kasi bawat tuldok, bawat mga symbol po ng word, ng phrase, o na nasa scripture, ay mahalaga po yun. Word, yung phrase, okay? Yung, of course, the text itself, yung passage. So, may mga pagkakaugnay-ugnay po yan. So, kailangan po nating tingnan po yung yung kaugnayan po ng bawat isa doon, Kung paano po ginamit yung mga words na ito, of course, ng author, at paano nabuo yung words. Tingnan po natin yung gamit po niya. Or yung phrase, of course, yung salitang phrase. Ito po ay group of words that works together in sentence but does not contain a subject or a verb. Sa Tagalog po, parirala. Yan. Ito po ay group of words, na they are working together. Yung bawat words na ito, yun nga po, na meron po siyang certain thought. Okay? Ito pong phrase, again, group of words that works together in a sentence but does not contain a subject. Wala po, hindi po ito naglalaman ng paksa o ng pandiwa, or does not contain a subject or a verb, but there is a phrase. Okay. So, kailangan po nating tingnan yun, yung phrase, and then of course yung clause, or yung a unit of grammar with at least one verb and one subject clause. Okay, so meron pandiwa at may paksa, may subject, may verb, clause, ang tawag po doon. Kaya yun po, pinag-isipan din po natin yun. Kailangan po nating alamin how to interpret how to follow with the rules of the hermeneutics is in accordance with the grammatical context. Ang tawag po doon, grammar. Okay,
So, yun po yung ilan sa yung mga principles, the rules. Kailangan po nating alamin po yun. Susubukan po nating alamin at yun po ay kasama sa rules or sa guideline, sa expository preaching, sa hermeneutics. Okay? So, kumbaga sa atin po bilang nag-share ng gospel o ng word of God, yes, maaring binabasa po yung Bible, at talagang tinuturo si Bible, yung Bible tinuturo, pinipreach. But the thing is, hindi naman nasunod doon sa mga set of guidelines ng hermeneutics. Kaya kailangan po meron po tayong set of rules na kailangan malaman at sundin para tama po yung gamit po natin ng Word of God. Okay? So, ganun po yung ating ilan sa mga rules, Baga, ang ginagawa po nung iba, sana po ay talaga maunawaan po natin ito at masunod po natin. Ang ginagawa po nila ay ganito. Umaring tayo dati ganitong ginagawa. Pinabasa po nila yung verse, okay? And then, maring 2 o 3 verses. Then after that, magbibigay po ng comments, personal comments. At hindi na po pinag-iisipan yung mga structure ng passage, Hindi na po inaalam kung ano po yung kahulugan ng mga word, ng passage, ng mahalagang salita po na nandoon. At paano, hindi na rin po inaalam kung paano nagkakaugnay-ugnay, yung bawat salita na nasa passage. Okay? Hindi na rin inaalam kung paano binuo yung written work ng author. Again, kailangan po nating i-consider yung mga bagay po na ito. That's why yung process, yung set of rules, kailangan po nating malaman at para masunod po natin. Okay? At tama po yung lapat po natin, yung gamit po natin nito, ng Word of God. Kaya mahirap po. Hindi po madali yan. Totoo po yan. Yung expository preaching, hindi po ganun kadali na gawin. Para maging isang biblical expositor, we need to understand these things, these rules, para tama po yung gamit po ng Word of God. At yun nga po, kailangan po nating unawain yung yung words, how they connect, how they are connected, para naman dito sa rule na ito, interpreting the scripture according to its grammatical context, according to its grammar. Okay, paano nagka-ugnay-ugnay, paano kumokonekta yung isang salita sa isa pang salita sa text or sa passage. Okay, hope you understand yung pong second rule. Next, we move with the third rule. Yung pangatlo pong rule, na kailangan po nating malaman, masunod, okay, when it comes to following how to interpret the scripture is in accordance to the historical and cultural context. Okay, historical and cultural context. Okay. Kumbaga po, ito po yung ating inaalam at aalamin, kung paano po natin bigyan ng kahulugan ang Word of God ayon sa kasaysayan at sa kultura ng context na sinasabi po ng Word of God. Alright? Okay, so where we're talking about now the history, kumbaga sa bawat chapter o bawat kasaysayan ay bawat kwento, bawat verse ng passage, meron pong kasaysayan po yan, may history po yun, na hindi po natin nakikita doon, pero meron pong naganap at nangyari doon sa panahon na yun. For example, kung kailan po niya sinulat ito, ano po yung naganap in actual, nung moment na sinusulat po niya yun, ano pong nagaganap sa panahon na yun, Kumbaga, malalaman po natin dito sa tinatawag na historical and cultural context. Okay? Yung pong yung nakaraan na nasa likod ng verse na ito o ng aklat na ito. Okay? So, very foundational po yun. Course 101. Kumbaga, kailangan po nating malaman yung historical and what we so call the cultural context ng ating pong binabasang text. For example, kung halimbawa, nag-text tayo sa isang tao, of course, nagbigay tayo ng message. Okay, and then, or else, ito pa, nag-send tayo ng email. Okay, is another set of communication. O kaya, nag-post ka sa Facebook, kunwari, sa Facebook page.
Okay, and then yung ibang tao, of course, makikita po yun, ano? And then you give some comment. So, maaaring nakita mo, kunwari, yung mga tao, nag-post ka, nasa isang lugar, okay, kunwari, sa isang kainan, kasama mo yung family mo, for instance, yung mga kaibigan mo, o kaya nag-post ka ng, yun nga, ng picture, okay, but then, nakita nila yung mensahe, ay yung picture, pero in actual, hindi nila alam kung ano talaga yung totoong nangyari behind that. So, there is a story behind. Okay, so ganun din naman sa Bible, ano? Kapag halimbawa, binasa natin yung Bible o yung scripture, nabasa po natin yun, pero kailangan po nating tingnan ano yung nasa likod na kasaysayan po nito. Historical and cultural context. Hindi lang mo basta binasa. Ano po yung nasa likod na kwento po nun? Kaya pinag-aaralan din po natin yun, ano? At yun po yung susubukan din po nating alamin as we go along dun sa atin pong subject, expository preaching. Okay, kumbaga, ang binibigay ko po sa inyo ngayon is yung mga principles na kaakibat po nung science of interpretation in regards doon sa tinatawag po natin na expository preaching. Alright? So, mahalaga po yun, yung history. Ano po ba yung mga nangyari sa likod nung binasa po natin. Okay? So, that's why it's really important. Like for instance, kapag tinignan po natin yung biblical epistles, yung writings po ni Paul, for instance, kunwari, yung Book of Romans, Ephesians, Galatians, ang tawag po dito is letter, or the word epistle, the word used is epistles. Yun po yung mga sinulat po ni Paul. Ito pong nabanggit ko dito. Pero ang tanong ito, ano yung sitwasyon ni Paul habang sinusulat niya ito? Kunwari, nasa Corinth o nasa Corinto po siya o nasa Thessalonica. Okay? Ano po yung sitwasyon niya nung time na yun? Okay? Ano po yung mga issues na dinadaanan niya habang sinusulat niya yon o nung mga panahon na yon? Ano? Okay? Siya ba'y dumaan sa pagsubok? Dumaan ba siya sa isang problema? Siya ba'y pumunta sa isang lugar, sa isang city for instance? So, kailangan po nating tingnan, alamin yung nasa likod na kasaysayan nung text na binasa po natin. So that we can interpret the Bible clearly as being foundational po yun, ano? Yung kanya tinatawag na historical and yung cultural situation, of course, ng mga tao po na nandoon, nakatira po doon, ano? Kaya hindi lang po basta binabasa po natin yung passage, ano? Iniisip din po natin ito, yung word na historical and yung cultural situation. Kailangan po nating talagang tandaan po yung mga bagay po na ito. Okay? Mahalaga po yun, ano? Kumbaga yung Bible sinulat, hindi naman sa panahon natin. Hindi sa panahon natin ngayon. Isinulat po yan more than 2,000 years ago. Nung iba, ng mga sumulat. Ganun po, ano, yung time period po is ibang-iba po sa panahon natin. Panahon nila, sinulat nila, iba sa panahon natin. Okay, kaya kailangan po nating tingnan, pag-aralan kung paano po natin gagamitin yun, aalamin po yun, at ituturo yung mga ganung mga bagay as we interpret the Word of God. So we have to think again, yung tinatawag na historical and the cultural context. So, i-review po natin, how to interpret the Word of God, the Bible, under the hermeneutics is following with the rules. Number 1, interpret the scripture in accordance to the structure. Unawain yung mga verse at yung passage considering how the author arranged them. Kung paano po niya binuo yung passage, according to what we so call the structure. Unawain ng verse at yung passage kung paano binuo ng author. Pangalawa, we interpret the scripture in accordance to this word is through the grammatical context. Inuunawa po natin yung mga original use of words, phrases, syntactical markers, at then yung original grammar. And of course, this may impact the meaning of the text. Kasi may mga kahulugan po bawat isa at paano po nagkakaugnay-ugnay yung bawat words, para mabuo po yung phrase o yung sentence. So, meron pong tinatawag na grammar.
Okay, yung grammatical context. And then we interpret the scripture, yung pangatlo, in accordance to its historical and cultural context. Again, dito po, dinidiscover po natin sino yung author ng book, yung date po kung kailan niya sinulat po yung book, sino po yung tagatanggap nito o yung recipient po ng letter o ng words, sino po yung audience. Okay, and then of course, yung historical, yung kasaysayan, the social, the religious, the cultural, and of course, yung geographical settings. Yan po yung alamin po natin dun sa part na ito as we go along dun po sa discussion po natin. Hindi po ngayon, pero meron pong separate na time para po i-discuss po ito mga ito. Okay, then, pangapat na po tayo. How to interpret the scripture is in accordance to its immediate context. So, this one is again, a rule, set of guideline under ng hermeneutics. We interpret the scripture in accordance to its immediate context. The word context, so let me define. It refers to the words, mga salita, surrounding a specific word or words in a text that give the text its meaning. Okay. So, ito po yung mga salita, Mga salita na kung saan napapaligiran po siya, of course, ng mga salita. Mga salita, of course, ng text, na kung saan nagbibigay po ito ng kahulugan mismo sa text. Parang po bang ganito? Pag tinignan po natin yung word na context, can be compared by looking or illustrating using the Google Map. Pag nag-zoom in po tayo, kunwari using the Google Map, sinum in po natin ng isang bahay, okay, mas makikita po natin ang mas malapitan. Tama po ba? Okay, and then we're talking now the connection of the thought. Okay, ngayon, pagdating naman po sa passage, ano yung pagkakaugnay-ugnay ng kaisipan na tumatakbo saan? Doon sa passage, doon sa portion or doon sa section ng paragraph or verse. Tawag po doon is immediate context. Okay? So, yun po yung mahalaga rin, of course, dito sa tinatawag natin na hermeneutics as we interpret the scripture. Okay. Kumbaga, hindi po tayo pwedeng bumasa. For instance, kunwari, nag-preach. Sinubukan po natin mag-preach. Pipili po tayo ng verses sa isang aklat ng Bible. Okay. And then, kailangan po natin alamin yung context po niya. Kumbaga, hindi po natin pwedeng i-isolate. Okay. Yung pinili po natin na text or even yung paragraph mula dun sa sulat na ito, mula sa book, and then, iiwanan po natin, Hindi po natin siya pwedeng ihiwalay. I mean, kumbaga, kailangan po natin is to see the immediate textual context. Ano po yung nilalaman, ano po yung sinasabi po nung passage. Kaya, ibig sabihin, tinignan po natin yung pagkakaugnay-ugnay po nung binabasa po natin. Po yung connections ng ating binabasa at pinag-aaralan po natin. Kagaya po nun nga, yung sentences, yung paragraphs. Okay, paano sila nagkakaugnay-ugnay? Ano yung relationship nila? And of course, yung whole Bible na binabasa po natin, Alright. Kumbaga, halimbawa, hindi tayo kukuha ng passage o ng verse, kunwari sa book of Colossians. And then, after nun, ihiwalay natin yung verse na ito na sinasabi po dito. Okay. At hindi po natin pwedeng iwan yung kabuuan po nung mga remaining part nung book nung verse na ito. Kumbaga, kailangan po natin na we have to keep within the context para hindi ma-out of context. Naintindihan niyo po ba 'yan? Kailangan nating alamin ano po yung kabuuan ano po yung sinasabi. Let's say, meron po tayong binasang passage. Ano po yung sinasabi at the beginning of the verse? Okay, at ano po yung sinasabi after ng verse na binasa po natin? May mga relationship po yan, may mga connectivity po yan, may pagkakaugnay-ugnay po yun. So, that's one way to how to interpret yun nga po, yung scripture in accordance to the immediate context.
Hindi po natin pwedeng i-neglect na lang yung mga naunang verses o yung mga paragraphs o yung nasa hulihan o yung after po nung main verse na binasa po natin. Okay? So again, yun po yung mga rules, ano. Then the final rule ng hermeneutics, how to interpret the scripture, is in accordance to its remote context. Remote context. Okay, when we say remote context, this refers to the understanding how passage fits in with not only Okay? So, when we talk about remote context, kumbaga ito ay kailangan nating unawain kung paano umaangkop yung, of course, yung verse o yung passage na binasa po natin, na alam natin, and then you are going to think the immediate context. But then when we talk about the remote context, ito po ay titingnan po natin kung paano po ito umuugnay. Okay? Yung binasa po nating text, kinokonekta po natin to from the other books of the Bible. Yun po yung kaibahan. Okay? Kunwari, gumamit ka ng verse, ng passage from the New Testament. Ngayon, titingnan po natin dito kung paano po ito kumonekta sa Old Testament or vice versa. Okay? So, kumbaga, we give the interpretation using this principle by interpreting scripture by the scripture. Ini-interpret po nung Bible mismo, nung passage mismo, using the Bible itself. Okay. So, ganun po yung paggamit po ng interpretation of the scripture in accordance to its remote context. So, these are the rules, ano? Ito nga po yung mga rules, ano, na kailangan po nating sundin, ano, governing the process of what we so-call the biblical hermeneutics. Alright? So, hope it helps, mga kapatid. At for now, salamat sa inyong panahon. Nawa, naintindihan niyo po yung process of the biblical hermeneutics. Some of the rules, ano, na kailangan po nating alamin at sundin while we interpreting, of course, the Word of God properly, accurately, precisely. Okay, God bless.